Isang magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa All Generations Church. Kasama yung ating mga nasa online worship service. Magandang umaga rin po sa inyong lahat. Ngayong umaga ay sasambahin natin ang Panginoon. At this is the time to surrender our lives and to put everything in front of Jesus this morning. At ito po ang ating scripture reading sa ating pong paghahanda ngayong umaga. Ito po ay ang sulat sa mga taga-Hebreo, chapter 11, verse 1. Sinasabi po dito na, now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang pananampalataya ay ang pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So yan po. At yan po ay mas ipinaliwanag ng sumulat sa karanasan at buhay ng ilang mga tauhan sa Biblia. No? Yan pong tunay na kahulugan ng faith, no? O ang pananampalataya o ang pagtitiwala. No? Tulad ni Abel, si Abel ay nagtiwala na mayroong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, na mayroong Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, na mayroong isang talagang Diyos at tunay na may Diyos. Kaya naman si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. At yun ay kinalugdan ng Panginoon. Ang pananampalataya ni Abel ay kinalugdan ng Panginoon. Si Noe, natatandaan niyo po ba si Noe? Pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Tulad ng baha, malaking baha na darating bilang paglipol. Kahit hindi pa niya nakikita, pinagtiwalaan niyo ni Noe. Kaya gumawa siya ng malaking arko at isinakay niya doon ang mga matitirang lahi mula sa kanya. Yun po ay pananampalataya at kinalugdan ng Panginoon, ng Diyos, ang pananampalataya. Si Abraham, natatandaan niyo po ba si Abraham? Si Abraham ay nagtiwala, nanampalataya na tutuparin ng Diyos ang pangako sa kanya. Natandaan niyo po ba si Abraham ay bibigyan ng anak ng Diyos sa kabila ng kanyang katandaan? At si Sarah, sa kanyang pagiging baog o walang kakayanan na magkaroon ng anak, pinanghawakan, nagtiwala si Abraham. Natutuparin ng Diyos yung kanyang pangako. At hindi lamang iyon, naniwala si Abraham na itong Diyos na ito ay kayang bumuhay ng mga patay. Kung natatandaan ninyo ay sa isang talinghaga, sinabi ni Abraham na ibinalik nga sa kanya si Isaac mula sa kamatayan nang ito ay handog niya bilang handog na hain sa pagsamba niya sa Panginoon. Natatandaan niyo ba yon? So itong pananampalatayang ito ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. At si Moses, natatandaan niyo si Moses? Si Moses ay, dahil sa kanyang pananampalataya, mas itinanggi niya ang karangyaan ng Ehipto, ang mabuhay bilang anak ng hari o paraon ng Ehipto. Sapagkat mas ninais niya na magtiis ng hirap kasama ng bayang Israel sa pagpapahirap o pagpapaalipin o pagkaalipin sa Ehipto. At sabi nga ay mas tiniis ni Moses na magtiis ng hirap dahil sa Mesiyas kaysa sa kayamanan ng Ehipto.
Dahil alam ni Moses na sa kanyang kapanahunan ay may Mesiyas na darating mula sa lahi ng Israel. No? Ito po yung pangako, no? Na sinasabi sa atin na tunay na kahulugan ng pananampalataya. Ang sabi po ay, natatandaan ninyo rin ang bayang Israel noong liguyin nila ang Jericho. Sila ay nanampalataya na gigibain ng Diyos ang makapal, no? Kahit imposible, no? Ay gigibain ng Diyos ang makapal na pader ng Jericho, ang kuta, no? Ito po ang pananampalataya nila. Yung katiyakan na gagawin ng Diyos. At yung pagtitiwala na mangyayari ang bagay na ipinangako ng Diyos. Kamusta po ang ating pananampalataya? Punong-puno ba tayo ng pag-agam-agam ngayong umaga? Ang mga taong aking nabanggit ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. At nais ko po na kalugdan din na tayo ng Diyos. Kalugdan din tayo ng Diyos sa umagang ito, sa ating pagsamba, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. No? Palakasin natin ang ating pananampalataya. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ano man ang ating karanasan, pinagdaraanan, ito man ay masaya, may kalungkutan, ay palakasin natin, palalimin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon sapagkat ito ang kinalulugdan ng Diyos. Bakit ko nabanggit ang mga bagay ng pananampalataya? Sapagkat ang pagsamba ay pagbibigay ng kaluguran sa Diyos. At kailangang makita ng Diyos na malakas yung ating pananampalataya sa umagang ito, sa ating pagsamba. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ang sabi nga, kung matatandaan ninyo, yung ating nagdaang linggo, ang mensahe, yung surrendering, the ABCs of surrendering, ang sabi po, mas suko ang ating buhay sa Panginoon, mas kapayapaan ang ating nararanasan. The more we surrender to God, the more at peace we will be. At habang tayo ay malalim na nagtitiwala lalo sa Panginoon, hindi natin kailangan ang paliwanag ng Diyos sa kung ano man ang nangyayari sa atin. The more we trust the Lord Jesus, the more we need not need any explanation from God on whatever is happening in our life today. So ito pong dahilan kaya ako binanggit ang tungkol sa pananampalataya. Nais po nating bigyan ng lugod ang Panginoon sa umagang ito. Magtiwala tayo sa Panginoon, palakasin natin ang ating pananampalataya, mas lalo tayong manalig at magtiwala sa Panginoon ng may buong kagalakan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa inyong mga salita. Salamat sa tunay na kahulugan ng pananampalataya. At dito ay nalulugod ka sa amin kapag nakikita mo kami na malalim, malakas ang aming pananampalataya sa kabila ng anuman ang aming pinagdaraanan. Ito man ay masaya, ito man ay may kalungkutan. At sa umagang ito ay ihanda mo po ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming buong pagkatao sa aming pagsamba sa iyo ngayong umaga. Nawa ay mabigyan ka namin ng kaluguran at matuon, masuko ang aming mga buhay sa umagang ito ng buong buo sa iyo bilang aming pagsamba. Na ilagak namin anuman o lahat ng bagay sa amin
sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Pinupuri ka namin at may kagalakan ka naming aawitan, sasambahin, pasasalamatan sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon. Tayo po ay tumayong lahat bilang pagpupuri sa Panginoon. Good morning po. Good morning din po sa ating mga kapatid na nanonood online. This morning, I just want to encourage each and everyone. Let us just savor this moment. Let us just enjoy the opportunity that we have to just lift our voices sa ating Panginoon. To just sing from our hearts. There are 10,000 reasons and more for us to worship Him, for us to adore Him, and for just to be thankful for His greatness sa ating mga buhay. Kaya po ngayong umaga, I encourage each and everyone to let us worship Him, let us sing for Him this morning. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Yes, Lord, we worship you, Panginoon, sa umagang ito. And we just continue to worship you, Panginoon. Continue to worship you, Lord God. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. In the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. Guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand, till He returns and calls me home. Here in the power of Christ
Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll stand. Yes, Lord, we continue to stand in your power, Panginoon. Lord, we lift you high. We just love you. We praise you, O Lord. And we give you back all the thanksgiving and glory. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Manatili po ang lahat na nakatayo para po sa pagbasa ng ating kasulatan. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Juan, Kapitulo 21, mga talatang 15 hanggang 19. Our scripture reading this morning can be found on John, the book of John, chapter 21, verses 15 to 19. Babasahin po natin ito ng sagutan. Ako po ang unang mababasa at susunod po kayo sa pangalawa na verse. John, chapter 21, verses 15 to 19. Sisimulan ko na po. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Verse 17, the third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Sabay-sabay po tayo. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Makakaupo na po tayo. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita sa ating mga puso. Ihanda po natin ang ating mga pakinig mula sa salita ng Diyos. Dadalhin po sa atin one of our elders, Elder Alex Tinid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko ho alam kung napapansin nyo, pero na-observe ko ho, na dito sa all generations, ang pinakaamo talaga natin ay si Pastor Saul. Alam nyo kung bakit ko na-conclude yan? Pag merong nagpipreach dito, merong tubig na daladala. Si Pastor Saul, pinagdadala ni Beach ng tubig papunta dito. Yung ibang preacher, kami ho ang nagdadala ng tubig namin. Kaya, Pastor Saul, mahal na mahal ka ni Beach. Okay. Bago po tayo pumunta doon sa ating mensahe, ay nais ko po na meron po tayong isang pabalita. Si Pastor Benji naman to. Si Pastor Benji po ay meron po siyang travel promo. Tama, Pastor Benj? Meron siyang travel promo. Ang destination po ay Palawan at saka Bicol. Kung titingnan nyo po yung inyong newsletter, ay makikita nyo po doon sa likod. Meron po tayong
missions trip. Kung nais nyo po na makibahagi dito, ay pwede po kayong mag-sign up doon po sa likuran. Meron po tayong missions trip. Mamimili kayo kung gusto nyong pumunta sa Palawan o hindi kaya ay pumunta sa Bicol. So, ang All Generations po ay nakikiuso din dun sa mga travel expo. Ang sa atin ay Palawan at Bicol at ito ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kanina po ay binasa natin yung John chapter 21 verses 15 hanggang 19. Ito po ay isang storya ni Pedro at yung kanyang paglalakbay sa pananampalataya na kasama si Kristo. Ang sabi doon, si Pedro nung siya ay bata pa, ay binibihisan niya yung kanyang sarili at siya ay pumupunta kung saan niya gustong pumunta. Subalit darating ang panahon na si Pedro ay tatanda at itataas niya yung kanyang mga kamay at mayroong ibang tao na magbibihis sa kanya at dadalhin siya kung saan ayaw niyang puntahan. Ito po ay patungkol sa paraan kung paano si Pedro ay mamamatay at kung paano mapapagpurihan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kamatayang ito ni Pedro. At ayon po sa history, ng church history, si Peter po ay namatay, pinako po siya sa krus, at siya po ay binitin ng pabaligtad, at ang mga Romans ang nagpako at nagbaligtad kay Peter. At sa pamamagitan po nito ay napapurihan at naitaas ang pangalan ng ating Panginoon. Sa isang banda, ang istorya pong ito ay kwento patungkol kay Pedro at kay Jesus, doon po sa kanilang spiritual journey ni Peter. Subalit sa isang banda din, ito ay tipikal na halimbawa ng iyo at ng aking journey, ng ating spiritual journey, ng ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya. Nais kong tingnan natin ang dalawang bagay doon sa mga talatang ating binasa. Una, may magdadala sa iyo. You will be led. Ang ibig sabihin, mga kapatid, mayroong isang kapangyarihan na siya ang in charge sa iyong buhay. The moment na ikaw ay tumungo sa isang paglalakbay pananampalataya, mayroong isang kapangyarihan na siya ang in charge sa iyong buhay at sa iyong spiritual formation. At ang imahe na nilalarawan ni Jesus dito ay patungkol sa isang tupa at ng isang pastol. Maliwanag na nandito sa storya si Peter, subalit ang ating Panginoong Jesus, siya ang pastol at ikaw at ako, tayo ang mga tupa. Ito ay isang very sentimental na larawan ng isang buhay Kristiyano. Subalit ang realidad, marami sa atin ay ayaw nating maihalin tulad sa tupa. Ayaw natin na merong nagkokontrol sa ating buhay. Ang gusto natin, tayo ang pastol, na tayo ang may kontrol sa ating buhay. Isa sa pinakamalaking kasinungalingan ng ating lipunan ay ang pagsasabi na tayo ang may kontrol sa ating buhay. Lagi tayong sinasabihan ng iba't ibang ahensya dito sa ating lipunan na you should take control of your life. Subalit mga kapatid, darating ang panahon at marirealize natin na hindi tayo ang may control sa ating buhay. Ang mga tao dahil sa obsession natin na makontrol yung ating buhay, ay sinusubukan nating i-master yung iba't ibang forces ng nature na wala sa ating control para sa ating kasiguruhan. Halimbawa, yung mga magulang, at hindi po ako exempted dito, minamaster natin ang iba't ibang mga teknik kung paano palakihin yung ating mga anak. Binabasa natin yung iba't ibang mga libro, yung ibang mga formula, yung mga tamang pagdidisiplina, upang ang ating mga anak ay lumaki na maayos, mahusay,
may pagmamahal sa Diyos, papasok sa isang magandang eskwelahan, magkakaroon ng isang magandang karera, at pagdating ng panahon, aalagaan tayo pag tayo ay tumanda. O kaya naman ay babasahin natin ang mga libro kung paano tayo ay aasenso, kung paano yung ating negosyo ay lalago. Babasahin natin yung libro ni Stephen Covey ng mga leadership style, kung paano ang ating kayamanan ay lalago at pagdating ng 45 years old, wala na tayong ginagawa kundi mag-retire at mag-golf na lang. O kaya naman ay sinusubukan nating hanapin kung ano yung tamang formula para sa ating spiritual formation. Babasahin natin yung lahat ng libro ni Dallas Willard, ipapractice natin yung lahat ng spiritual discipline, maghahanap tayo ng isang magandang simbahan, maghahanap tayo ng isang pastor na mag-aalaga sa atin para pagdating natin ng 35 years old, tayo na yung second coming ni Jesus. Mga kapatid, hindi masama ang lahat ng mga ito. Subalit darating tayo dun sa punto ng ating buhay na marirealize natin na hindi ito gagana. Marirealize natin yung katotohanan na hindi tayo ang may kontrol. Sa isang iglap, magkakasakit tayo. Sa isang iglap, malulugi yung ating negosyo. Sa isang iglap, hindi na natin kayang i-practice yung ating mga karera. Darating tayo sa punto ng ating buhay na marirealize natin na kahit gaano kataas yung ating natapos, na kahit gaano kaunlad yung ating negosyo, na kahit gaano kadami yung ating pera, hindi ikaw ang may kontrol ng iyong buhay. At mga kapatid, ang katotohanan ito ay lubhang nakakatakot. This is so terrifying. Hanggang ma-realize natin ang Psalm 23. The Lord is my shepherd. Na tayo ay nasa pag-aaruga ni Jesus. Na tayo ay mga tupa at si Jesus ang ating pastol. Na bilang mga tupa, ang trabaho natin ay sumunod kay Jesus. Si Jesus ang magdadala sa atin. Pangalawa, nais kong makita natin ang sinabi dito, ikaw ay dadalhin doon sa lugar na ayaw mong puntahan. Sabi ni Henry Nouwen sa isang libro na kanyang sinulat, ang maturity daw ng pagiging isang Kristiyano ay nasusukat kung gaano kawiling yung kagustuhan natin na sumunod kay Jesus at pumunta doon sa lugar na ayaw nating puntahan. Baka ayaw niyong pumunta sa Bicol. Ayaw niyong pumunta sa Palawan. Baka dyan kayo dinadala ng ating Panginoon. Gaano ka ka-mature sa iyong buhay pananampalataya? Ang maturity mo ang nagde-determine kung gaano kawiling ka sumunod kay Jesus doon sa lugar na ayaw mong puntahan. In faith, death is followed by life. Na ang kamatayan sa sarili ay ang sinasabi ni Jesus na buhay na lubos. Sa mga hinga muna tayo. Medyo malalim. Sa mga nakaraang huling 5 linggo,
Tayo po ay nag-aaral ng The Critical Journey. Ito po ay Stages in the Life of Faith. Ito ay libro na sinulat ni Janet Harburg at ni Robert Guelich. Ito ay isang pagtatangka upang gawan ng mapa yung ating paglalakbay sa ating buhay Kristiyano. Ang sabi ng mga sumulat ng Critical Journey ay meron daw 6 na stages o 6 na istasyon yung ating journey. Ang unang 3 stages ay mga external stages. Ang ibig sabihin ay nai-influensyahan ito ng mga bagay na panglabas. At ang sumunod na 3 stages, yung stage 4, 5, and 6, lahat ito ay mga internal na stages. Ang unang 3 stages, pinag-aralan natin dati, the recognition of God, the life of discipleship, the productive life. Ang ating pananampalataya at ang ating spiritualidad ay kalimitang nakikita sa pamamaraan na itinuturo sa atin ng mga tao na nagme-mentor sa atin, ng ating mga pastor. Maring ito ay isang specific na spiritual leader o kaya ng isang libro o kaya isang set ng prinsipyo. Ang stage 4 naman hanggang stage 6, the journey inward, at merong wall, yung tinuro sa atin ni Pastor Saul, na ang wall ay isang obstacle na nasa kalagitnaan ng stage 4 at yung stage 5 na tinuro naman sa atin ni Brother Sly nung isang linggo. Ang stage 4 ay 6 ay nangangahulugan ng isang mabigat na personal transformation at muling paglabas natin at madidiscover natin yung ating sarili sa isang mas malalim na level ng ating pananampalataya. Ito ay mga stages kung saan tayo ay ginagamot spiritually at psychologically. Atin pong daanan ng mabilis yung mga stages na ito. Ang stage 1, the recognition of God. No? Ang ating pong spiritual journey ay nagsisimula kapag na-recognize natin na merong isang kapangyarihan na siya ang gumagalaw sa lahat ng bagay. Na merong higit pa kaysa dun sa buhay. Na tayo ay higit pa kaysa sa katawan. Na tayo ay mayroong kaluluwa. Na merong higit pa kaysa sa realidad, kaysa dun sa evolutionary theory, yung mga biological sciences, yung mga genetics, yung ating mga career, yung ating pagsha-shopping, yung ating panonood ng Netflix, higit pa ang buhay, ang realidad ng buhay kaysa dyan. Na hindi lamang material na buhay meron, kung hindi meron ding spiritual. At ang pagkakakilala sa Diyos ay dumarating maaaring sa simula ay sa pagkabata, dahil tinuruan tayo ng ating mga magulang, o hindi kaya ay pagdating natin ng mas may edad na, kung saan nakita natin yung kagandahan ng nature. O kaya naman ay nagtanong tayo na ano ba ang ibig sabihin ng buhay. Maaaring ito ay mangyari na instantly o kaya naman ay unti-unting mangyari sa ating mga buhay. Sa halimbawa ni Pedro, kung naaalala nyo yung istorya ni Pedro at kung paano una niyang nakilala ang Panginoon, sila Pedro ay nakita ni Jesus, sumakay siya doon sa bangka ni Pedro at sinabi niya kay Pedro, Pedro, ihagis mo yung iyong lambat doon sa dagat at manghuli ka ng isda. Sabi ni Pedro, kagabi pa kami nang huhuli. Pero wala namang kaming nahuli. Pero dahil sinabi mo, ihahagis ko yung isda. At pagkatapos, ang ginawa niya, nakahuli sila ng madaming isda. At ang sabi ni Pedro, ito nga ang Diyos. At sabi niya, Panginoon, lumayo ka sa akin sapagkat ako ay makasalanan. Subalit, ano ang sinabi ng Diyos kay Pedro? Ang sabi niya, Peter, follow me, and I will make you fishers of men. Dito nagsimula ang journey ni Pedro sa kanyang pananampalataya.
At katulad ni Pedro, sa puntong ito, tayo ay nag-commit na tayo ay susunod sa Diyos, tayo ay makikibahagi sa isang komunidad ng katulad nating mananampalataya, at tayo ay magiging kabahagi ng isang simbahan. At dito nagsisimula ang pagpasok natin sa stage 2. Ang stage 2 ay ang life of discipleship. Ang stage na ito ay nilalarawan bilang isang panahon kung saan tayo ay nag-aaral, kung saan tayo ay kabilang sa isang samahan, at dito sa stage na to, dito natin pinakanakikilala ang ating Diyos. At nakikilala natin siya dahilan sa papaano siya tinuro sa atin. Ang ibig sabihin, yung ating paniniwala sa Diyos sa stage 2 ay pinagkakatiwala natin sa ating mga pastor, sa ating mga Sunday school teacher. Diba? Tinuturuan nila tayo kung paano isabuhay ang paraan kung paano mamuhay si Jesus. Ang mga tao sa stage 2 ay laging makikita natin na nagbabasa ng Biblia, nag-a-attend ng Bible study, uma-attend ng fellowships, uma-attend ng iba't ibang mga gatherings, nagde-daily devotions, nagde-daily prayers, sinusunod yung mga spiritual disciplines. In fact, yung spiritual discipline ang main na ginagawa sa stage 2. Si Pedro, nung dumating siya sa stage 2, ay lagi siyang kasama ni Jesus. Tinuruan siya ni Jesus. Ang teacher ni Peter ay si Jesus. Nandoon si Pedro doon sa Sermon on the Mount. Naging witness si Pedro sa pagpapagaling ni Jesus. At dito nakumbinse at mas lalong nakilala ni Pedro kung sino ang ating Panginoon. At habang tayo ay nasa stage 2, ay makikilala natin at malalaman natin kung ano yung ating mga gifts. Whether these are spiritual gifts or ito yung ating mga natural ability. At nagsisimula tayong mag-contribute sa ating komunidad, sa ating iglesia at sa ating simbahan. Nagkakaroon tayo ng responsibilidad sa ibang tao. Maaaring ito ay isang leadership responsibility or isang accountability responsibility para sa iba. At dito pumapasok ang stage 3, the productive life. Ang productive life ay nilalarawan bilang isang doing stage. Dito sa stage na to, ang mga tao ay consciously nakikita ang kanilang sarili na naglilingkod sa Diyos. Ang ating pananampalataya ay nilalarawan sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating Diyos. Na tayo ay nasa serbisyo ng ating Panginoon. Sa stage na to, tayo ay busy. Tayo ay may mga goals. Ang ating sense of growth ay dinedetermine kung gaano tayo ka-active sa ating iglesia. Maring tayo ay maging pastor, Sunday school teacher, Bible study leader, part ng ushering ministry, part ng parking ministry, ng coffee ministry, ng sports ministry, ng praise and worship team, staff ka ng church, ng missions committee, ikaw ay diakono, ikaw ay elder, ikaw ay preacher, ikaw ay prayer leader. Stage 3, the productive life. At maring ikaw lahat yan. Stage 3 is the productive life. At halos lahat ng mga tao ay nais na magstay ng matagal dito sa stage na ito. Dahil dito natin nakikilala at tayo ay nakikita natin yung ating productivity. Kalimitan din, yung mga programa ng simbahan ay nakasentro dito sa unang 3 stage. Dito sa mga external stages na ito. Kaya nga meron tayong evangelism ministry, yan yung stage 1. Meron tayong discipleship ministry, yan yung stage 2. Meron tayong iba't ibang mga ministry na katulad ng binanggit ko kanina para naman magawa natin yung stage 3. Ang stage 3 ni Pedro, dumating si Jesus dun sa punto na naturuan niya na yung kanyang mga alagad at sinabihan niya sila na humayo kayo, lumabas kayo, at ipangaral ninyo ang kaharian ng Diyos. Na kayo ay magpagaling ng mga may sakit. Yan ang stage 3 ni Pedro.
Subalit mga kapatid, hindi natatapos sa stage 3 ang ating buhay pananampalataya. Darating tayo doon sa punto ng ating buhay kung saan yung ating mga experiences ay yayanigin. Darating tayo doon sa stage kung saan para bang yung lahat ng alam natin tungkol sa Diyos ay parang hindi na totoo. Tatanungin natin yung ating mga sarili na, talaga bang may Diyos? Yan nga ba ang Diyos? Bakit nangyayari sa akin to? Ito ay isang panahon kung saan tayo ay nagtatanong, saan tayo ay nag-explore, saan tayo ay nagdududa. Hindi natin kayang sagutin yung mga issues ng ating buhay. Tayo ay walang kasiguruhan. Tayo ay nagiging self-centered. Tayo ay nawawala ng pag-asa. Kalimitan, mga kapatid, yung paglipat mula sa stage 3 hanggang stage 4 ay kinabibilangan ng isang krisis sa ating buhay o sa ating pananampalataya. At ang krisis na yan ay nagdudulot upang pagdudahan natin yung mga katotohanan na dati na nating pinaniniwalaan. Yung krisis na yan, niyayanig yung ating sistema. Nawawala tayo dun sa ating comfort zone. Tinatanong natin yung ating mga convictions na dati naman ay talagang matatag na matatag tayo. Sa unang pagkakataon, yung ating pananampalataya ay hindi sapat. Nakakaramdam tayo ng pag-iisa. Hindi tayo makakilos. Para bang lagi tayong talunan. Nakakaramdam tayo ng sakit. Nakakaramdam tayo ng pagkahiya. Nagigi tayong pasaway. Ang ating pananampalataya at ang ating Diyos ay tila ba hindi nakakapagbigay ng kaluwagan at pagpapagaling. Hindi sinasagot ang ating mga panalangin. Hindi nagbabago ang sirkumstansya ng ating buhay. Hindi nabibigyan ng solusyon ang ating mga problema. At pagkatapos pa nito, ay bigla tayong makakarating doon sa wall. At ang wall ay isang face-to-face experience sa ating Diyos at ng ating sariling kakayanan. Hindi natin kayang lagpasan, talunan at puntahan sa ilalim ang wall. Wala tayong kayang gawin kundi isuko ang ating sarili sa ating Diyos. Pag dumating tayo doon sa ating wall, tayo ay nagiging aware doon sa lahat ng mga kasinungalingan na tinanggap natin patungkol sa ating sarili. Sa wall, hinaharap natin yung mga demonyo sa ating buhay. At ang kaya lang natin gawin ay tanggapin ang ating sarili at sumurrender sa kagustuhan ng ating Panginoon. Si Peter, dumating siya dun sa kanyang wall noong ipagkanulo niya ang ating Panginoong Hesus. Nasa stage 4 si Peter. Sa garden ng Getsemani, ang tapang-tapang ni Pedro, hindi ka namin ipapahuli kahit kanino. Pero nung si Jesus ay hinuli na, i-deny ni Peter si Pedro. Ilang beses? 3 beses pa. Sabi siguro ni Pedro, akala ko ba ito yung aking Diyos? Akala ko ba ito yung makapangyarihan? Akala ko ba ito yung hari ng mga hari? Pero bakit ganyan yung itsura niya? Yan ba yung Diyos? Yan ba yung tagapagligtas? And the Lord turned and looked at Peter. And Peter remembered the saying of the Lord, how he had said to him, before the rooster crows today, you will deny me 3 times.
At alam niyo kung anong nangyari kay Pedro? Peter went out and wept bitterly. Ashamed, lost. Yan yung mga experiences sa wall. Mga kapatid, maaaring sa panahong ito, ikaw ay nandun sa iyong wall. Maaaring sa panahon na ito, ikaw ay face-to-face with the Lord. Meron kang isang mabigat na karamdaman na kahit anong gawin mo ay hindi mo kayang malagpasan. Merong mabigat na damdamin dyan sa iyong puso na dulot marahil ng iyong pagkabata, ng iyong relasyon sa iyong mga magulang, ng iyong relasyon sa iyong asawa, na hanggang ngayon ay nandyan pa sa iyong puso. Mga kapatid, if you are in the wall right now, surrender. Surrender to the will of God. Yan lang ang tanging solusyon upang malagpasan ang wall. Sa dulo ng wall, ang mga tao ay tumatanggap sa realidad ng buhay ng may kagalakan. This is my body. Anuman ang itsura nito. This is my story. Anuman yung nangyari sa buhay ko. This is my pain. This is my wound. This is my failure. Ito yung mga bagay na ginawa ko. Ito yung mga bagay na hindi ko ginawa. Ito yung mga bagay na ginawa sa akin. At ito yung mga bagay na ginawa ko sa iba. This is my marriage. This is my singleness. This is my work. This is my vocation. This is where I live. This is my church. This is me. Tinatanggap natin ang realidad ng buhay ng may kagalakan. Tinatanggap natin na kahit sino pa man tayo, mahal tayo ng Diyos at ang Diyos ang may kontrol ng ating buhay. Si Peter, dun sa mga talatang binasa natin, mahal siya ng Diyos. Ipinakita ng Diyos kung papaano tinulungan ni Jesus si Pedro dun sa kanyang pagkakataon kung saan siya ay naka-face to face dun sa wall. Ano ang ginawa ng ating Panginoon? 3 beses na tinanong si Peter, mahal mo ba ako? 3 beses na ibinigay ni Jesus kay Pedro at sinabi niya, feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep. 3 beses mo kung pinagkanulo, Pedro. Pero 3 beses kung sasabihin sa'yo, pinagkakatiwalaan kita. Feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep. Tinransform ng Diyos ang buhay ni Pedro. Mula sa isang tao na bigat sa kanyang dinaramdam, gumawa ng paraan ng Panginoon. Ano ang sabi niya kay Pedro sa dulo? Follow me. Naalala niyo ba yung first encounter ni Jesus kay Peter? Anong sabi niya? Follow me. Ikaw at ako, tayo ang mga tupa. Si Jesus ang pastol. At pagkatapos ng pagsuko sa ating buhay, tayo ay darating na dun sa stage 5. This is the journey outward. Pagkatapos na yung mga napakasakit na pangyayari doon sa ating inward journey ay ating ma-experience na, at dahil isinuko na natin ang lahat sa ating Diyos, ang natural na susunod na mangyayari ay tayo ay lalabas. At tayo ay magkakaroon ng bagong dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. Kung noong una kung doon sa stage 3, tayo ay naglilingkod sa Diyos dahil ito ay tinuro sa atin na ito ang dahilan upang mapasaya natin ng Diyos.
Sa stage 5, naglilingkod tayo sa Diyos dahil alam natin na siya ang ating pastol. Sa stage na ito ay sinusurrender natin yung ating kalooban at hinahayaan natin na ang manguna ay yung kalooban ng Diyos. Meron tayong bagong confidence na talaga tayong mahal ng ating Panginoon kahit na ano pa yung ating pinagdaanan. Sa stage 5, tumutulong tayo sa ibang tao at iniisip natin yung kabutihan nila, hindi dahil meron tayong makukuha, kundi tunay na concerned tayo sa ating mga kapatid at sa ibang tao. Tinitiis natin yung paghihirap na merong kapakumbabaan dahil alam natin na kasama natin ang Diyos. Ang mga tao sa stage 5, they care less and less what other people think. Subalit sila din, more and more, they care about other people. Wala silang pakialam kung anong iniisip ng ibang tao, pero may pakialam sila sa ibang tao. Sila ay hindi kumikilos dahil sa kanilang ego o dahil sa kanilang ambisyon, kundi dahil sa kanilang pag-ibig at dahil sa kanilang compassion. Alam nila na yung mga accomplishment, yung mga accumulation of wealth, hindi iyan makakasatisfy. Hindi iyan makaka-fulfill. Hindi iyan makakapagtanggal ng mga sakit. Sa mga tao na nasa stage 5, yung wealth, yung power, yung prestige, hindi sila Diyos. Sila ay mga regalo mula sa Diyos. Wealth, power, prestige are no longer God's, but they are gifts from God. Alam nila kung sino sila. Hindi na nila sinusubukan na i-impress ang ibang tao. Meron silang kapayapaan sa kanilang puso. Sila ay punong-puno ng kaligayahan. Stage 5. Yan, mga kapatid, ang naghihintay after ng wall. At pagkatapos niyan ay darating tayo dun sa stage 6, which is reflecting God. This is the life of love. Pagdating sa stage 6, mga kapatid, ikaw ay pag-ibig. Ikaw ay katulad na ni Jesus. Ang stage 6 ay parang extension lang ng stage 5. Ang katapusan ng journey of faith, yung last na stage, yung last na station, ikaw at ako, pagdating natin dyan, tayo ay na-transform at tayo ay naging pag-ibig. Tayo ay naging katulad ni Kristo. Ang mga tao sa stage 6, nire-reflect nila ang Diyos na maliwanag at consistently nakikita ng ibang mga tao. Sa kanilang buhay, nakikita ang Diyos. Nakwento ko na to dati, meron akong mentor sa aking opisina. Ang sabi niya sa akin, Alex, alam mo ba kung bakit ako nag-excel? Dahil gusto ko na makita ng ibang tao yung Jesus Christ na nasa puso ko. Stage 6, we reflect God. We do great things because it is a reflection of God. Tayo ay mayroong kapayapaan. Tayo ay conscious kung sino tayo sa harapan ng Diyos at kung bakit tayo nilikha ng Diyos. May ilang mga katangian yung mga tao sa stage 6. Nice kung pasadahan natin to. At basically, ito ay mga katangian ng Diyos. Sa stage 6, tayo ay parang katulad na ni Kristo. Una, Christ-like living in total obedience to God. Sa stage na ito, si Jesus ay hindi lang example, kundi siya ang modelo ng ating buhay. Parang si Jesus, si Pastor Benji, magkamukha lang sila. Ganyan ang mga tao sa stage 6. Christ-like living in total obedience to God. At mga kapatid, hindi ko pa nararating, obviously, hindi ko pa nararating ang stage 6.
Sila ay mayroong karunungan dahil alam nila na ang Diyos ang nagbibigay ng direksyon sa kanilang buhay. Sila ay nabubuhay na katulad ni Kristo. Sa John 14 verse 15, "If you love me, keep my commands." Ang mga tao sa stage 6, walang ginawa kundi sumunod kay Kristo. Pangalawa, ang mga tao sa stage 6 ay merong karunungan na kanilang nakuha dahilan dun sa iba't ibang struggles ng kanilang buhay. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kayong mga kabataan, wala pa kayo sa stage 6, kailangan nyong mahinog, kailangan nyong magkaroon ng experience sa inyong buhay upang masabi na kayo ay nandito na sa stage 6. Mayroong mga struggles kayong napagtagumpayan. May mga struggles na sinamahan kayo ni Kristo at kaya nyong sabihin na ano pa ang ibibigay sa inyo ng mundo, bali wala na yan. Dahil ang kasama ko ay si Kristo. Ano man ang mangyari sa atin, hindi yan mahalaga. Pag ako namatay, sa langit ang punta ko. Ang mga tao sa stage 6 ay hindi natatakot sa sakit. Hindi natatakot sa trauma. Hindi natatakot sa disappointments. At hindi natatakot sa kamatayan. Dahil alam nila, naroon ang Diyos upang manguna sa kanila. Para sa kanila, ang mga struggle sa buhay ay nagbibigay ng source ng wisdom. Ang sabi sa Job 12:12, "Is not wisdom found among the aged? Does not long life bring understanding?" Habang tayo ay namumuhay sa ating pananampalataya, habang tayo ay nag-e-age, habang tayo ay tumatanda, dumadagdag yung ating kaalaman at dumadagdag yung ating experience sa ating Diyos. Ang mga tao sa stage 6, para sa kanila, ang mga himala ay kalimitang nangyayari sa kalagitnaan ng sakit. Para sa mga tao sa stage 6, nagsisinungaling si Elsa. Hindi si Elsa ni Kuya Boy. Si Elsa ng himala. Hindi totoong walang himala. Para sa mga tao sa stage 6, ang buhay nila ay isang regalo sa Diyos at isang himala. Pangatlo, ang mga tao sa stage 6 ay compassionate para sa ibang tao. Ang sabi sa Mark 10:45, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." Ang mga tao sa stage 6 ay nagmamahal ng merong malaking kahabagan na nakamodelo sa pag-ibig ng ating Diyos. Ang mga tao sa stage 6 ay kaya nilang magbigay ng pag-ibig na higit pa doon sa meron silang kayang ibigay. Ang mga tao sa stage 6, kayang magmahal ng kaaway. Kaya nilang mabuhay at magtrabaho kasama yung mga tao na hindi man lang nila ma-imagine dati na kaya pa nilang makasama. Sa India, ang dalawang pinaka-predominant na religion ay Muslim at mga Hindu. Sila ay laging nag-aaway. Nagkakaroon ng patayan dahilan dito sa religion na ito. Si Mahatma Gandhi, doon sa kanyang autobiography, sinabihan niya yung isang Muslim na kung nais mo na makita kung papaano magbigay ng pag-ibig ang Diyos, ang dapat mong gawin ay palakihin mo ang isang anak ng isang Hindu na lalaki na pumatay sa iyong sariling anak. Imagine niyo, papalakihin mo yung anak ng isang tao na gumawa ng isang napakabigat na kasalanan sa iyo. At papalakihin mo siya hindi para maging Muslim, sabi ni Gandhi. Papalakihin mo siya doon sa religion ng kanyang tatay. Yan ang halimbawa ng forgiveness and love
flowing from God. Pang-apat na karakteristik ng mga tao na nasa stage 6, ang mga tao na nasa stage 6 ay nakadetach sa mga bagay at sa mga stress. Matthew 6:25-33. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? So verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sa stage na ito, mga kapatid, ang mga tao ay mas kinikilala nila ang Diyos. The more of God they have, the less of everything else they need. Ulitin ko, mga kapatid, the more of God they have, the less of everything else they need. Hindi nila tinatanggal yung mga pag-aari, subalit natututo sila na hindi umasa sa mga bagay na ito. Nagiging silang detached dun sa mga bagay na parang pampataas lang ng kanilang mga ego. Tinatanggap nila yung buhay na parang ito ay satisfaction kahit na maliit o malaki yung kanilang tinatanggap. Stage 6, walang stress at hindi nakadepende sa kahit anong bagay. Panglima, life underneath or on top. John 13, verses 4-10. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with towel that was wrapped around him. Hinugasan ni Jesus yung paa ng kanyang mga alagad. Ang mga tao sa stage 6, naglalampaso ka ng floor sa simbahan, naglalabada ka sa kung saan, hindi mahalaga. Kung iyan ang ipinapagawa sa iyo ng Diyos, masaya kang naglilingkod sa Kanya. Ang mga tao sa stage 6, ginagawa nila kahit ano paman ang iutos sa kanila ng Diyos, kahit na ito ay nangungulugan ng kanilang kamatayan. Subalit ang mga tao sa stage 6, punong-puno sila ng surprises. Dahilan sa kanilang kalayaan, dahilan sa sila ay punong-puno ng ating Panginoon, buong-buo yung kanilang pananampalataya. Ang mga tao sa stage 6, selfless. Ang mas importante sa kanila, kung sino ang Diyos at kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay nila. At pang-anim, life abandoned. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. Ang ekspresyon ng ating pag-ibig sa stage 6 ay isang pag-ibig na walang pag-iimbot. Hindi ito pag-ibig na bunga ng pangangailangan. Hindi ito pag-ibig na nangangailangan ng sukli. Hindi tayo self-centered, kung hindi tayo ay God-centered. Tayo ay Christ-centered, at tayo ay others-centered. Tayo ay nagmamahal sa iba, hindi para sa ating kasiyahan, kundi dahil mahal natin ang iba. Sa stage 6, tayo ay nagiging pag-ibig. We become love. Si Peter, ang stage 6 niya, the Bible and history tells us na pagkatapos na si Jesus Christ ay bumalik doon sa langit after the ascension, si Peter ay nagkaroon ng ibang lakas, siya ang nanguna sa mga apostol, siya ang may pinakamalakas na boses, hindi na siya natatakot sa kahit sinong tao. Ipinangaral niya yung salita ng Diyos ng may buong tapang, yung dating alagad na idinanay ang ating Panginoon. Ngayon, buong tapang na hinarap ang kamatayan.
Pumunta doon sa lugar na ayaw niyang puntahan. Subalit doon siya dinadala ng Diyos. Sa stage 6, tayo ay nagiging pag-ibig. Matanda na si Nanay Turing nung inabutan ko siya dito sa ating iglesia. ICBC pa yung tawag doon sa ating iglesia noon, hindi pa all generations. Si Nanay Turing, malabo yung kanyang mata. Yung kanyang salamin, makapal. Mabagal siya maglakad. Meron siyang tungkod. Mahina yung kanyang tuhod. Pero si Nanay Turing, tuwing linggo, nandito yan sa simbahan. Tuwing Miyerkules, umaattend yan ng prayer meeting. Akay-akay niya yung kanyang mga ampo. Pupunta sila dito sa simbahan. Tuwing may fellowship, umaattend si Nanay Turing. Naglalakad lang siya mula dun sa bahay na dyan sa Tansanluma. Pag may prayer warriors, maaasahan nyo si Nanay Turing. Una siyang pupunta dito at ipapanalangin niya kayo. Kapag kausap mo si Nanay Turing, damang-dama mo yung kanyang kapakumbabaan. Walang pag-iimbot. Damang-dama mo yung pag-ibig ng Diyos. Pag nababalian kami ng basketball, punta kami kay Nanay Turing, libre ang hilot. Yung Bible niya, lukot-lukot, luma. Alam mong gamit na gamit at laging binabasa. Minsan, bata pa ako, napadaan kami dun sa bahay ni Nanay Turing. Wala si Nanay Turing dun sa bahay niya. Wala sa bahay yung matanda. Nagba-Bible study. Matanda na. Malabo yung mata. Hindi makalakad. Nasa Bible study. Hindi lang siya nasa Bible study. Siya yung nagtuturo. Hindi ko talaga lubos na nakilala si Nanay Turing. Hindi ko siya kilala nung bata pa siya. Subalit nung mga panahon na nakasama ko siya, naniniwala ako na yung buhay ni Nanay Turing, buhay ng pagsuko sa Diyos. Si Nanay Turing, pag-ibig. At hindi ko sinasabi sa inyo to para itaas natin yung pangalan ni Nanay Turing. Sinasabi ko sa inyo yung storya ni Nanay Turing dahil katulad ni Peter at nung iba pang mga santo, ang dulo ng paglalakbay ng ating pananampalataya ay pag-ibig. At habang umaawit yung praise and worship team, hinihiling ko na maaari bang itungo natin yung ating mga ulo at ipikit natin yung ating mga mata. Pagbulay-bulayan natin itong dalawang tanong na ito. Saan ka dinadala ng Diyos? Saan mo ayaw pumunta, pero doon ka dinadala ng Diyos? Kung nais mong maging pag-ibig, isuko mo ang lahat-lahat sa Diyos.
surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let me feel the Holy Spirit, truly know the Lord mine. I surrender all. I surrender all to Jesus, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender Iniling ko po na tumayo tayong lahat. Now, to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Let us continue to worship our Lord for this day. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Lord, we continue to
worship you, continue to praise you, Panginoon. We love you, and we give you back all the thanksgiving and glory. In Jesus' name, amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. God bless po sa ating lahat, sa ating pag